Siksik ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanyang mga aktibidad ang groundbreaking ng dagdag na underground stations ng Metro Manila Subway at pagpapasinaya sa bagong bihis na Mahayag Dam. Narito ang report. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa turnover ceremony ng Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna. Binigyang diin niya ang mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng stability ng Luzon Power Grid na mas mapapatatag pa dahil sa privatization nito. Sinaksihan din ng Pangulo at First Lady Liza Marcos ang presentasyon ng official logo na sumasalamin sa ika-80 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng Estados Unidos at Pilipinas. Kumpiyansa ang Pangulo na mas tatatag pa ang ugnayan ng bansa sa US sa mga susunod na panahon. Martes nanguna ang Pangulo sa ikatlong LEDAC full meeting kung saan inaprubahan niya ang 21 priority measures kabilang na ang travel tax abolition. Binigyang diin din niya ang kinakailangang reforma sa institusyon sa pamamagitan ng pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Law, Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, Independent People's Commission Act at ang Party List System Reform Act. Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang MOA signing sa pagitan ng DepEd at mga provincial government na magbibigay daan para makapagpatayo ng karagdagang 4,000 bagong silid-aralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hakbang-an niya ito ng pamahalaan para maitaguyod ang mas mataas na edukasyon sa bansa. Huwebes, pinasinayaan niya ang bagong bihis na Mahayag Dam sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Dito mahigit 3,000 magsasaka mula sa mga bayan ng Mahayag, Molave, Ramon Magsaysay at Suminot ang direktang makikinabang. Lalo't masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng patubig at mapapalakas ang produksyon ng agri-products sa rehiyon. Sa pagpupulong naman ng Regional Development Council Region 9, binigyang direktiba ng Pangulo ang pagpapahusay ng fish port, mga pangunahing kalsada, pantalan at paliparan upang mapalakas ang koneksyon ng mga komunidad at merkado sa Zamboanga Peninsula. Biyernes, pinangunahan naman ng Presidente ang groundbreaking ceremony ng karagdagang underground stations ng Metro Manila Subway Project o MMSP sa Taguig City. Ininspeksyon din niya ang Shaw Boulevard Station at inalam ang mga update sa konstruksyon. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang ginhawang hatid ng MMSP, oras na makumpleto at ipinunto na panahon na para tuldukan ang dekadang paghihirap ng mga commuter. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.